Ulit-ulit natin sinasabi kasi ang dami nagme-message sa akin kesyo medyo mga comment, mga ano diyan, mga troll sinasabi na bakit daw ba natin kinakampihan si Tebes. Alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo, ang kitid ng isip nyo. Yung isip nyo pang tanso. Hindi ko po kinakampihan si Tebes, paulit-ulit naman eh. Ang sinasabi natin dito, due process. Importante po kasi na manatili ang due process kahit sino pa man din yung tao. Ngayon, kung sinasabi ninyo na masamang tao siya dun sa probinsya ninyo, ganito siya sa probinsya ninyo, I would always say this. Never kong binawi ang sinabi ko. If I don't like politician na nag-endorse ng gambling, I don't like it. Okay? Kung siya man ay nag-endorse dyan sa inyo ng gambling, I don't like it. That's not a question if I like Tebes or not. Hindi yun ang issue dyan. Hindi ko ini-issue dito kung ano ba ang ginagawa ni Tebes sa kanyang probinsya o hindi. Ang problema ko lang kasi, dahil lang porket tarantado siya, according to you. Kasi hindi naman po akong constituent niya, so hindi ako makakapagsabi whether he is doing good or he's not doing good. Kung sinasabi ninyo tarantado siya sa lugar ninyo, bla 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 bla. Okay? Nasa sa inyo yun, kayo ho ang pwedeng magsabi niyan. Pero gayunpaman, all citizen of this country kailangan ng due process. Ibig sabihin, kailangan po lahat tayo dumaan sa tamang proseso pagdating mo sa husgado. Pag yan po ay nawala, mahirap po, delikado ho yan. Hindi porket isang tao ay may imaheng hindi maganda, sasabihin mo na killer kagad, terorista kagad. Hindi ho dapat ganun. Okay? Linawin ho natin, hindi po dapat ganun. Kasi pagka ganun po, ang buhay natin, it's always perception. Ano ibig sabihin ng perception? Perception can be not the truth. Kasi pwede po ang isang perception ginawa lang o in-image lang ng mga PR. Nagigets ninyo? There are a lot of politicians na mukhang matino sa harapan ninyo. Bakit? Kasi nga, kasado ho yan ng PR na company or ng groups. Kasi tandaan ninyo, alam mo ibig sabihin ng PR. Diba? Yung mga public relation o yung mga nagpapagwapo at nagpapaganda sa mga politiko natin. Babayaran mo lang yan eh. O ito budget. Pagandahin mo imahe ko. Ito imahe ko, ganito, ganito. Iyan ang ginagawa ng PR. So tayo naman, dahil hindi naman tayo talaga nagre-research, marami sa atin, nagtatrabaho lang, hindi masyadong maalam sa politika. Pag nakakita tayo, nakabasa tayo kaagad ng mga vlogger na ganito o di kaya yung mga write-up sa dyaryo o di kaya sa ano, tinitignan na ho natin yan na as if totoo. Kasi nga, PR. Okay? At the same time, meron din naman dyan mga perception na, ito bayad ko sa'yo. 5 milyon. Papangitin mo itsura nitong tao na ito sa publiko. Ginagawa ho yan. Di ba nga ho, ito nga ginagawa na mismong si Senator Amy na nagsabi, 400 million ng budget para siraan si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Ibig sabihin, binadgetan ng ganyang kalaki ng ang isang PR para lang ho sirain ang kanilang imahe o yung kanilang perception sa taong bayan. So kung magre-rely lang ho tayo through perception, yari ho tayo. Bakit? Magiging puro kasinungalingan lang yung makikita natin. Kaya nga, dapat there should be due process. When you say due process, kailangan dumaan sa tamang proseso pagdating mo sa isang taong hinuhusgahan. Ang problema kasi sa atin, baligtad. Diba? Ano, baligtad na nangyayari sa Pilipinas. Huhusgahan ka, tas patunayan mong wala kang kasalanan. Diba, isa hong malaking katarantaduhan ho yun? Maraming ganyan eh. Marami yung mga vlogger dyan, sasabihin lang, bayad ka, bayad ka, bayad ka. Tapos, may pinirisinta ka ba? Hindi. Patunayan mong hindi ka bayad. Ikaw ang nangusga, tapos ikaw pa ngayon na magpapatunay
Ikaw pa ngayon ang aasa na patunayan niya yung na hindi ka bayad. Maraming ganyan mga vlogger ngayon, di ba? Lalong-lalo na yung mga nakikisakay sa pangalan natin. O, katulad niya ni Mike Cervera ba yan? Yan ba yung, jowa ni Di ba, Bobong Lipunan? Yan ba yun? Tama ba? Yan yung nagpo-promote kay Bobong Lipunan, di ba? O, kesyo umihirit daw ng bayad daw ako, sabi ko. Ang lakas lang ng loob nyo. Kung sino, Brothers Travelers, napakatigas yun si Brothers Travelers, eh. Pag nagsalita yan, talagang, ka? Si Brothers Travelers, yan yung tipo ng parang napakaraming kabit, ganun. Biro lang, ha. Yung tigas ni Brothers Traveler, ganyan yan, eh. Hindi totoo po, Ayaw mo si Mike Serba, sa totoo lang, ang lakas ng loob niya nasa ibang bansa yan eh. Kaya nga, ako, kung sino man yun nandito, hinahamon ko kayo. Kausapin niyo ako. Magkita tayo, sabihin mo sa harapan kong bayad ako. Tapos patunayan mo na bayad ako. Okay? Pag hindi mo na patunayan, sampaling kita. Isa lang. One time lang. Diba? Kasi ang lakas natin umusga na bayad. At least tayo, noong sinabihan natin si Makagago na tinanong natin siya, bayad ka ba? Kasi meron tayong pruwebang pinakita. Ano ho yung pruwebang pinakita ho natin? Pinakita ho natin yung nagbabasa siya, scripted, tapos at the same time ibang-iba doon sa kanyang mga pag-vlogs na hindi ho politika. Until umamin. 'Di ba? At least umamin. Nakita nyo naman, umamin. Bayad ako. So, tanungin ko kayo. Sige nga ho. Sa kampo ho ng Duterte supporter, meron ho bang umamin na bayad sila? Wala. Okay? Kasi nga, wala naman talagang bayad. Si Pangulong Duterte magbabayad? Hindi niya ho kailangan. Bakit to? Malakas si Pangulong Duterte. Organic ho siya eh. Hindi niya kailangan magbayad sa mga vloggers kasi, eto nga di ba? Yung iba nga, nagdo-Duterte for the sake of views lang eh. Kasi malakas ang views talaga pag si Pangulong Duterte. Hindi kailangan ni Pangulong Duterte magbayad. Tanungin ko kayo. Pag kayo ba, binild up nyo si Tamba, malakas ang views? Hindi. Bakit nyo binibuild up? Dahil gusto nyo lang, kaibigan nyo lang, kakilala nyo lang, maganda ginagawa. Uwehe. Magpakatotoo tayo, hindi kayo totoo. Alam nyo yan. Kaya nga, meron isa sa inyo, umamin. Umamin talaga eh. Bayaran ako. Ano ngayon? I'm cool. You only die once. Remember, we are in a republic country. Diba, umamin pa, ano pa sinabi niya? May presyo nga ako eh. Pag dito walang nilalagay sa TikTok. Pagka mas malaki, dito sa YouTube. Umamin. Ibig sabihin lang nun, marami sa inyo, o baka naman lahat sa inyo, bayaran. Ganun lang kasimple. May nagpabayad eh. Ang akusasyon nito ni puntuhin natin to si Mike. Sino ba yung Mike na yan? Tinan mo etong mic na to kung hindi sinto-sinto Ang sabi niya, baka daw bayad ako dahil sa lumipat tayo. Dati binabanatan daw natin si Isko, tapos bigla tayo napunta kay Isko. Alam mo, simpleng-simple lang ito. Logic lang, Mike. Kung meron ka, kung wala ka, magpahinga ka na lang dyan. Baka naman wala kang trabaho sa bansa nyo. Kaya pinagkakwartan mo yung mga tao mo, mga subscriber mo. Anyway, ganito lang yan Kasi po tayo, di ba, dinidiskarte natin na nakikita natin mali. May mali tayo nakikita nung panahon ng tawag dito, nung panahon ng COVID. Nakita natin na ganito. Pero eventually, may nakikita tayong tama. Tulad nga na sinasabi ko sa channel ko, pag tama pinapalakpakan, pag mali binabanatan. At one time, naimbitahan tayo. Sige. Kaya nga ako, tuwan-tuwa ako sa mga politikong ganun eh. Yung pag binanatan mo, tapos inimbitahan ka,
para patunayan niya sa yung mali yung sinasabi mo, tuwan-tuwa ako. Bakit? May bayag yung tao na yun. Inibitahan niya po ako sa eskwelahan. Sa ospital. Pinakita niya sa akin. Ito prinsipyo namin, no? Ganito kami. Ganito sa Maynila. Nakita ko yun. Nakita nyo rin yun. Tinanong ko rin lahat ng tanong na duda sa aking pag-iisip at duda sa pag-iisip nyo. Tinanong natin. Sinagot naman niya. Di ba ho? So lahat ng mga pagdududa natin sinagot. Masama ho ba na ma-realize natin na meron tayong maling paghusga sa isang tao? Ganun lang kasimple. Masama ho ba yun? Mali yung paghusga natin eh. Ganito pala yun. Sa katunayan, alam nyo yung nababad yung tubig sa paa? Alam nyo, in-explain niya sa akin yun. Alam mo ba, ganito nangyari dyan. Tapos, kinonfirm ko yun through another secretary and isang USEC. Hindi ko lang pwedeng pangalanan, meron kasing isang sekretaryeng pumalpak at that time. Kaya pala nababad sa tubig yung mga paa doon sa Maynila. Hindi ko na lang papangalanan, ha? Kasi tapos naman na siya, wala na siyang, hindi naman na siya nasa gobyerno. Pero kaya pala nababad yun kasi may isang sekretary na mali ang desisyon, hindi mo na pinapasok, hindi mo na inalaw. Isang sekretary yun. Bilang mayor, sumunod lang siya kasi nga sumusunod siya noon sa IATF noon eh. Naalala nyo? Sumunod lang siya. So, inisip ko kagad, baka naman nagsisinungaling to sa akin si Isko. So, meron akong kaibigang sekretary, tinanong ko sa kanya. Pangalanan ko na yung sekretary na yon, si Vince Dizon. Si Vince Dizon noon, ang mismong in charge at that time sa pagbabakuna. Tinanong ko sa kanya, Sek, kasi kaibigan ko to eh. Totoo ba yung sinasabi ni Yorme? Kaya alam mo, actually, mali ka doon eh. Sabi talaga sa akin, mali ka doon. Mali ka doon sa banat mo. Kasi, hindi naman siya nagdesisyon ng time na yon. Ang nagdesisyon talaga nung time na yun, si ganito. Pinangalanan niya sa akin. It's the fault nitong tao na to. Tapos, tama si Yorming ginawa niya nun. Kaya ako, bilang taong nagkamali, nagpakumbaba ako. Kinausap ko yung tao. Hindi ko kasi mataas ang pride ko. If there is one thing na sa akin, never akong tao na galit po ako sa taong mataas ang ego. Yung ayaw tumanggap ng pagkakamali. Tinanggap ko yung pagkakamali ko na yun. Sinabi ko talaga kay Yorme, pasensya ka na. Hindi, walang problema yan. Pero wag mo na ikwento yan sa vlog mo kasi ayoko naman tamaan yung sekretary na isa na yun. Alam mo, nagulat ako. Pwede naman niyang i-justify yun eh. In media, in social media, pero hindi niya na sinabi yun. Hindi niya na sinabi na sige, banatan mo ito talaga nagkasala eh. Wala nang ganun. Sa kanya okay lang. Kaya nga ako natutuwa dun sa mama, kasi nga po, ito yung tao na binanatan ko, dinurog ko, galit na galit lahat ng taga-tondo sa akin nun eh. Di ba, hinamon pa ako suntukan? Pero nung tinanggap ko yung ganun, tinanggap din niya ako sa grupo niya. At nakita ko naman din, yung mga talagang pagbabago. Kasi nga, tayo po, minsan nabubulag tayo eh, di ba? Marami sa atin, minsan, nabubulag tayo ng mga pinapalabas sa social media o di kaya sa media, nabubulag tayo. Ganon din naman kasi sinabi rin to ni Mike Sir, ano ba pangalan ng hayop na yan? Ay, ang Mike na yan, sinabi niya, Timo, kay Kibuloy, may mga video kayong bumabanat kayo. O bakit? Nagbago ba ang pananaw ko pagdating sa relihiyon ni Kibuloy? Hindi ho linawin ko, hindi ho nagbabago ang pananaw ko pagdating sa relihiyon ni Kibuloy. I still remain on my faith. I still remain on what I believe. Hindi ko ho binabago yun. Pero, para pakialaman ko yung rules and regulation ng relihiyon niya, ay wala ho ako dun sa tamang lugar. Na ako makikialam sa relihiyon niya, kung paano niya patakbuhin yung relihiyon niya, hindi ko pwede hong pakialaman yun. Okay? Kasi kayo, ang problema, pinakikialaman ninyo yung pagpapatakbo ng relihiyon niya. Problema niya na ho yun. Kung naloloko niya yung tao, problema na ho nila yun. Hindi ko na ho problema ho yun. Okay? At the same time, hinihiwalay ko yung pagdating sa politika at sa relihiyon. Kasi yung pananaw niya sa relihiyon, ibang-iba po yun
sa pananaw niya sa politika. Ang sinusuportahan ko sa kanya, yung pananaw niya sa politika. Yung pinaglalaban niya para sa ating bayan. Not on his religion. Hindi ko pakikialaman yan. Ba't ko pakikialaman?